Paano magpresyo sa graphic design na mas mataas sa 150 kung beginner ka pa lang? Let's go! Sa video na to, bibigyan ko kayo ng mga ilang techniques kung paano magpresyo para medyo tumaas naman ang singil nyo sa 150. So, halimbawa, ang gagawin mong poster ay para sa isang event. So, ang usual pricing kasi talaga niyan, pagka medyo experience ka na, 3,000 to 4,000 pesos. Pag international naman, siguro mga 6 to 8K. Lalo na pag talagang malupit yung gawa mo. So, ibig sabihin, yung 3 to 4K, medyo budget meal na yun, no? At kumbaga, pang local na talaga yung pricing niya. Pero syempre, alam naman natin, hindi naman realistic para sa ibang nagsisimula yung ganyang klase ng pricing. At ang main topic nga ng video natin ay pricing para sa mga beginner. Kaya hindi pa masyadong confident na mag-pricing or hindi pa masyadong confident sa skills nila. Ito ang pwede nyong gawing pricing. So, for event poster ulit, ang halimbawa natin, ang pwede mong gawing pricing dyan ay 1,000 to 1,500 pesos. Kasi gagawin mo yan siguro sabihin na natin mga 3 to 4 hours, di ba? Pero syempre, depende pa yan kung gaano ka-complex yung design at kung gaano karaming elements yung gustong ipalagay ng client. At syempre, huwag kalimutang humingi ng down payment, guys, no? Nasa 10 utos din yan ng graphic designer. Half dapat. Kung tutusin nga, dapat full payment na yan kasi 1.5 na lang, di ba? Pero sige, kasi nakakaya naman sa inyo mga clients. Ngayon, revision. Syempre, hindi mawawala yan. Pwede kang magbigay hanggang 15 minor revision. Minor lang ha. Pag major revision na, siguro hanggang mga 10 lang. Ngayon, pag lumagpas na siya dyan sa limit ng revision na yan, ang pwede mong gawin ay i-per hour mo na yung rate. Halimbawa, 200 to 300 per hour kada revision. Siguro naman, okay na yun. No? Hindi ka nalugi at hindi na rin mamamahalan yung client mo. Actually, pwedeng yan din yung gawin mong basehan sa pagpa-pricing. Yung 250 to 350 per hour. Tapos tatansyahin mo na lang kung ilang oras mo gagawin. Then, pwede rin naman to, yung meron kang tinatawag na base fee. Kung medyo nahirapan ka talagang presyohan. So, ibig sabihin ng base fee, kahit anong ipagawa sa'yo, basta lahat yan, 1,000 muna. And then, kung ano yung per hour rate mo. Halimbawa, 1K yung base fee mo. Tapos, kung naka 3 hours kayo, ibig sabihin, tatlong 300. Halimbawa, 300 per hour mo. So, tatlong 300. 900 yun. Plus, yung base fee mo na 1,000 pesos. Gets? So, sa ganung setup, ang kikitain mo sa, halimbawa, sa isang event poster ay magiging 1,900. Tapos, depende na lang sa iyo kung lalagyan mo ng limitation yung revisions niya. So, tungkol naman dyan sa limitations ng mga revisions na yan, pag-usapan natin sandali. Ako kasi, pagka yung client, kilala ko na at kumbaga repeat clients na at alam kong hindi naman sobrang dami magpa-revise, hindi na ako naglalagay sa contract ng limitation sa revision. Pero, pag yung client ay bago pa lang nag-on-board at di mo pa nakakatrabaho, mas okay kung lagyan mo ng limit. Sabihin mo ng mga 10 to 15 or 15 to 20. So, depende kung magkano yung sisingil mo. Minsan kasi pagka yung, alam mo yung client, medyo kayang magbayad ng mas mataas at pumayag naman dun sa rate na hinihingi mo, pwedeng di mo nalagyan ng limitation sa revision para hindi na rin masyadong ma-turn off yung client. Okay, so ito naman guys, binibigyan ko lang kayo ng ideas kung paano magpresyo as a beginner based dyan sa situation nyo. Para hindi naman kayo masyadong malugi, no? Alam nyo naman, napakamahal na ng mga bilihin natin ngayon. So, kailangan talaga ay medyo taasan natin yung singil natin. Huwag naman 150 kasi sobrang baba niyan guys. Ilang kilong bigas lang ba mabibili mo dyan? Aray ko. Kung tutuusin guys, yung mga top level tsaka yung mga super saiyan level, hindi naman talaga naapektuhan sa pagpepresyo ng mga 150 na yan, yung mga entry level na yan. Kasi may sariling presyo na yung mga top level eh. Diba? Kasi nakabuild na sila ng credibility sa industry, may mga repeat clients na sila. Yung mga entry level lang talaga ang apektado, no? So, kailangan talaga magtulungan para at least medyo tumaas naman yung presyohan. Pero syempre guys, itong mga binigay kong pricing ay huwag nyo rin iti-treat as kumbaga forever na. Huwag kayong masanay sa ganyang presyo. Kailangan i-improve nyo talaga yung
design skills nyo, improve nyo yung portfolio nyo para in the long run, makasingil kagad kayo ng mas mataas sa 150 o sa 500 or sa 1,000. Okay, so yun lang naman para sa video na to, no? Sana guys nakatulong sa inyo kahit papano. Ako rin naman galing din ako sa ganyang presyo, although nung nagsisimula kasi ko, hindi ako masyadong nakakuha ng mga freelance projects, no? Mostly talaga mga full time. Pero ngayon, at least alam ko na kung paano magpresyo at yun, na-discover ko lang din na sobrang baba pala, na meron palang mga talagang tumatanggap ng 150 pesos na pricing. Tapos ayun, meron pala akong ginawang design pricing guide. Pwede nyo i-download. Comment mo lang dyan sa baba, design pricing, at sisend ko sa'yo yung PDF file. So para sa ano yun, beginner level at saka sa mid at top level. So dalawa siya magkaiba. Okay? So yun lang naman. Thank you for watching at follow for more graphic design videos and tutorials and stuff. Bye bye.